Narito ang latest update ngayon sa kalagayan ng tinaguriang Queen of all media na si Kris Aquino. Marami sa mga netizens ang naantig sa ginawa ni Bimby Aquino sa gitna ng pakikipaglaban ng kanyang inang si Kris Aquino sa kanyang mga karamdaman. Matatandaan na una nang inilahad ni Kris Aquino na nagbabalak na umuwi ng Pilipinas ang kanyang bunsong anak na si Bimby upang simulan ang showbiz career nito. Inamin pa noon ni Kris Aquino na kailangan nang magtrabaho ni Bimby dahil lumalaki na rin ang kanyang medical bills at iba pang pangangailangan sa Amerika habang patuloy siyang nagpapagamot. Samantala, ayon sa pinakabagong impormasyon na isiniwalat mismo ni Vice Governor Mark Levesque, pinili ni Bimby na hindi iwan ang kanyang ina sa Amerika ngayong labis itong nangangailangan sa kanila at ipagliban muna ang pagpasok niya sa showbiz industry. Ikinatuwa naman ito ng maraming fans ni Kris Aquino dahil ipinapakita lamang umano ni Bimby na ang kanyang ina ang kanyang priority sa kanyang buhay, hindi ang pagpasok sa showbiz. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang kakaharaping medications ni Kris Aquino sa mga darating na buwan na inamin na ito mismo ni Kris Aquino sa isang live interview noong February 14, 2024 sa mismong kaarawan nito. Ipinahayag rin ni Mark Levesque na hindi muna magpa-confine sa Yokla si Kris Aquino dahil sa outbreak ng COVID-19 sa nasabing lugar. Sa ngayon, patuloy na hinihiling ng mga tagahanga ni Kris Aquino ang pagaling nito mula sa kanyang mga karamdaman upang mas matagal pa niyang makakasama ang kanyang mga anak. Samantala, sa panibagong update ngayon ni Kris Aquino na kanyang ipinost sa kanyang Instagram account, inamin ng Queen of all media na hindi pa bumubuti ang kanyang kalagayan at patuloy pa rin itong naging kritikal. Narito nga ang naging mahabang mensahe ni Kris Aquino para sa kanyang mga fans. There's something I choose not to reveal, but I feel I must. There were some abnormalities in my blood panel. My hemoglobin hit an all-time low. My sodium was always low, but my potassium also dropped. If I want to get healthier, it starts with my nutrition. Hindi ko kaya ang iron supplements. Starting next week, I'll be getting iron infusions. My Church-Strauss syndrome can affect many organs because it causes damage to blood vessels. My lungs have already shown some minor damage, but my now heart is showing sign of exhaustion. Just to pump blood that lacks nutrients all over my body, kailangan mag-overcompensate. Dr. Malika explained to me that my heart rate going up to 130 to 135 after taking a shower. My constant dizzy spells and headaches are already a warning for me that unless I start trying to eat real food and not rely on milk alone, I could be among the 7 out of 10 patients with Church-Strauss who attribute their death to heart failure. Being prepared the green juice, cucumber, apple and lot of spinach. Baby steps Kali will come soon. My food intake is really a problem and my weight loss. I was knocked out because of my exhaustion from having both Dopixent and methotrexate injected in me on Wednesday, so I missed our Thanksgiving celebration. Tomorrow, Sunday, if my chronic sinusitis has stopped, I try to walk around with Beam and my nurse. Bawal ang unnecessary stress. Let's please continue praying for one another.